Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Lupasug Empire, this is Queen Helen of Drechak Elizabeth III, June 30, 2022. Nice morning to our listeners all over the globe for our Imperial Daily Broadcast. Magandang umaga sa ating mga OFW na talagang nagprepara na sa ating selebrasyon sa pagdeklara ng World Peace. Binabati ko si Annabel Perina ng Singapore, ng Cebu at ng iba't ibang dako ng team ng ating mga overseas Filipino workers. Salamat po doon sa mga tarpaulin na ginawa ninyo at gamitin ninyo para hindi tayo pare-pareho. At least meron kayong sariling gustong ilagay at iyan ay inyong gagamitin para sa ating pagsabigay-pugay sa ating bagong henerasyon. The new generation of today shall rise into the face of the earth. Congratulations din kay Ka Anton Israel. Diyan, sinasabi ko nga sa inyo, Mix Gaviola. Kilala niyo si ate ninyo. Pero salamat pa rin. Kasi iyan ay nagpapatunay na meron kayong hangarin at meron din kayong objektiba at meron din kayong paraan. Subalit, mukha yatang ang pagbigay niyo ng maling informasyon ay siyang nagbibigay sa inyo ng equation kung sino sa atin, kayo ba o kami. Yan ang isang paraan. Kaya nga, nakilala kayo ng husto, kayo nila Sarah Clark, nung ako'y dapat ninyong interviewin at hindi ako pumayag na ma-interview ni mismo ikaw. Kaya nga tinatawagan ko yung mga kapatiran na kasama niyo mismo. At least naiintindihan nila kung anong dapat at nararapat dahil isang bagay lang, meron kayong dapat harapin sa katotohanan. At ang katotohanan na yan ang siyang magbibigay sa inyo ng tunay na hustisya ng bayan. Kahapon, naikot ko at nabigyan ko ng pagkakataon masilayan ang iba't ibang mga kasama natin sa kabukiran. Congratulations po sa mga tumawag at hindi ko man kayo naabot. At least na isabi ko sa inyo ang tunay na kailangan natin na pagbuklod-buklod ng samahan para sa kinabukasan ng bagong henerasyon. Maharlika, Kingdom of God, Lupasug Empire. Iyan ang henerasyon na kikilalanin sa buong mundo at alam natin kung anong ibig sabihin bilang dugong Maharlika. Iyan ang aking kabilin-bilinan sa bawat isa. Huwag na kayong ma-high blood. Kahit anong publicity nila, tanggapin ninyo dahil hindi na nila masisira ang dignidad, ang kredibilidad, ang integridad ng mahal na reyna at ng mahal na hari. Diyan nakikita na ng buong mundo at ako'y nagpapasalamat mismo sa mga kapatiran natin na nag-iingat yaman ng ating mga bangker kung saan nalaman nila sino nga ba at paano nga ba pag-ipon-ipunin ang kayamanan ng King Solomon, ng Lolo Rizal at ng Ferdinand Edralin Marcos. Lahat po yan sila pinagbilinan at pinagkatiwalaan ng Diyos Ama dito sa lupa. Diyan natin makita kung ano, sino at papaano ang pag-ayos ng bagong mundo. Marami po ang natutuwa dahil alam na alam nila ang boses ng mahal na reyna na tumadagundong sa kabukiran, sa kapatagan
at doon mismo sa lugar kung saan hindi naaabot ng ating signal, subalit nagkakaroon, dahil yan ang mirakulo na sinasabi ko sa inyo. Bakit napakaklaro kapag ito ay nakarating na sa inyo kada umaga? Ang ating Maharlika Kingdom of God token na iyan, simbolo ng ating bagong ekonomiya, bagong sistema, ang Quintal Digital Financial System natin ang siyang nangunguna ngayon sa buong mundo. Pinagtawanan, minaliit, subalit iyan pala ay may basbas ng kalangitan at ng mga lolo dito sa lupang pangako. QE 329 ang sistema mismo. Iyan, huwag ninyong liitin kayong mga kalaban dahil sa bandang huli, kayo ang mawalan. Iyan ay tinataguyod dugot pawis ni Queen para suportahan ang sistemang iyan. Nagpapasalamat ako na kahit papano kontribusyon na nandiyan, kayong mga humaharang at kayong nagsasabi scam, magandang balita po yan dahil kayo ay merong tinatago at tinatakban at ibato kay Queen Helen at kay King Mamay at sa aming kaganapan na pag-instala ng aming financial institution, which is the Maharlika Kingdom of God Digital Financial System. Yan ang QE 329. Yan ang kanyang backup, the solid bullion bank na yan ay inipon ng ating mga lolo sa Marcos Octopus Umbrella Tunnel account na yan ay kahapon na tungtungan ni Queen Helen para sa inyong lahat. Kaya nyo ba ito, mga kapatid na manlalait? Kaya nyo ba ito, prinsipe at kaanton? Oo, meron kayong ginagalawan. Pero ako ay natutuwa dahil sa inyo, mas lalong kumikinang ang timbangan ng katiwasayan, ng kapayapaan, dahil sa inyo nakitaan ang remnants ng kadiliman. Sorry po, sorry, kasi kayo nag-umpisa. Yan ang ibig sabihin. Di ba interviewin ako dapat, Sarah Clark, hindi ako pumayag? O ngayon, nung hindi nyo ako na-interview, ako pala'y kalabanin. Maraming salamat pa rin. Alam iyan ni Migs at alam din ng mga lolo. Dinala ko rin yan at hindi naniniwala. Siyempre may sarili kayong vision, may sarili kayong mission. Ang tanong, asawa ba kayo ng totoong Sultan of Sulu? Alam niyo ba na nagkapera ang kapatid nang dahil sa pangalan ng totoong Sultan of Sulu and North Borneo na ginawang plataforma ng iba? Ako ang nagproklama noong October 10, 2010. At noong November 11, 2011, ako ang binigyan ng basbas ng ating mga lolo sa China sa pamamagitan ng paglabas ng kanilang basbas sa isang paraan na merong ebidensya. Kayo meron? At alam niyo ba, nung 12, talagang pumasok ako sa loob ng Tugal, Sultan sa Baronges, para ilantad ang pusod ng oil, gas, and deuterium diyan sa Liguasan, Mars. Matindi ang ating binigyan ng kahalagahan. Kaya nga mga Lolo Sultan, Federation ng Sultanate ng Norte, ng Batak, ng Ilocos Sur and Ilocos Norte,
kayo ay nandiyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, hayaan natin sila magsalita ng pangit dahil hindi naman tayo apektado. Kaya kayong mga listeners, kayong mga sumusuporta, huwag na kayong mabagot dahil lahat iyan may hangganan naman. Maganda nga iyan at meron tayong tinatawag na publisidad dahil ang mundo nakikita kung sino ang kumikinang sa atin lahat. Hindi tayo nakikipagkompetensya sa kanila. Sabihin nila. Sila, meron ba silang nagawa? Itong sistema ay dugot pawis natin. Kaya nga hinihikayat ko kayo nang dahil sa inyo, kayo ang aking tinatawag na beneficiaryo. Beneficiary kayo ng ating QE 369. Yan ay pader sa pader kung saan dadaloy ang ating kapirahan. Bakit pa tayo tatangkilik sa ibang bayan kung meron naman tayong kakayahan ayusin ang ating sariling bayan? Kaya ako'y tuwang-tuwa dahil naitayo natin ang Divino Gobyerno. Hamakin Manila, kutyain Manila. Hindi nila alam ang hininga nila ay yaan ang grasya ng Diyos Ama. Yan ang hindi nila nakita Doon lang sila nakasighting sa UFO nila. Diba? Yan ang gawa ni Ka Anton. Kaya nga sila ang nakikipag-usap doon sa kanilang kinakausap. Ito'y isang paraan. Dahil alam din nila, iilungguin na para na dira sa lupa sa aton nga mga lolo. Di kung sila na iyayati sila kapabayin nyo bala. Damo diri ga tawag sa akon. No? Ara dira, taga-Amerika. Siling niya gani, magkaisa. Siling ko, dugay na takon diri ya. Kung hindi man sila iya magsunod, no? Nga obra takon kaugtas. Ibay ang gani na siling ko sang una kay Sarah Clark. Karon ara ang inyo mga pangalan. Nga upod gid kamo sang Illuminati. Ari sa akon gin-submit. Kamo ang nagaharang, may pangalan. Pero pagin pagwa ko, nga upod kamo nila sang mga talagang nagharang sa katotohanan. Ay talagang maano kamo mabudlayan na kamo. Kay nga aman, makita sang katawhan. Nga kamo gali ang upod sang mga Illuminati. Di ba masakit? Inaiyahalin na sa inyo mismo, ginapublish nyo gani na Ako ginasuportahan ko lang na kagina-validate nga amo kamo ganman ang naga linas-linas ang amon dungog. Kaya nga natutuwa ako. Kayong mga pinagbilinan, kayong mga binigyan ng pagkakataon, ipunin ang kayamanan. At iyan ay isang paraan para lahat iyan mabasbasan ng mga lolo sa kalangitan, sa kaila-ilaliman, sa kaliwat kanan ng mga lolo sa Seven Maktum. Kaya nga, ang paggagayak ni Queen, abutin kayo, puntahan kayo, nang hindi namamalayan. Mabigat kaya iyan? Lalong natatakot ang aking mga bantay dahil alam din nila ang risk factor. Pero sinisikap ko para mabuksan lahat ang kayamanan. Hamakin Manila, kayong mga OFW, Bel Fatima, hayaan ninyo sila. Kaya nga kayong mga nagsisinter, lahat kayong mga nagsasabi na sila ang sumisira, bantayan nyo lang. Kasi pag dumating na yung grasya, disgrasya ang matatamo nila. Dahil kung sila nga iyan
ang anak ni Queen of England at ni President Marcos at iyan ang kanilang pahayag. Hayaan natin sila. Maraming gumagamit bilang anak, bilang kapatid. Kaya nga nasira ang sistema ng pinansyal dahil marami ang naglinlang, marami ang gumamit na sila ay anak sa anak. Kaya nga tayo, sinisikap natin, magalit man sila, akala ko ba'y espiritual sila? Hindi pala, mga espirikitik pala sila. Hindi nila naintindihan kung paano gumalaw ang espiritual dito sa lupa. Kaya nga, Kuya Sultan, pabayaan niyo sila. Hindi tayo natitinag, alam naman natin noon pa. Anong katauhan nila? Black and white? Sila ba ay lalaki o babae? Yan ang katanungan na dapat harapin nila. Dahil isang matalinghaga ang kaharian. Kung sila'y nagpapanggap, hayaan natin. Dahil meron pa ring rason ang paglilitis ng divino gobyerno na hustisya dito sa lupa. Tayo ang inaakusahan, tayo ang binibigay ng verdict. Sino sila at sino tayo? At itong aking programa, ginagaya. Alam natin iyan. Di gumawa sila ng sarili nilang diskarte. At yung kasiraan na binabato sa atin, lalo naging positibo dahil magkaiba ang pananalita, magkaiba ang hugis, magkaiba ang dinadala na pakpak ng mensahe at ang mensahe ng katotohanan ang siyang mananaig dito. Marami na kayong nawawala na papansin ninyo. Alam din yan. Kaya nga mula 24 in 15 days, hindi ito biro. Meron tayong janitor na sinasabi, iyan ay espiritual at baka kayo'y natulog at nawalan na lang kayo ng hininga. Yan ang spiritual power na ibginawad sa imperyo ng Lupasug. Kaya nga, wala tayong kalaban-laban kapag sila ay lumaban, nagkamali po kayo dahil ang armas ko ay katotohanan. Ang aking tagapaggawa ng hustisya ay kapatid sa kapatid na nakahandang ilantad ang kanilang power and authority for the sake of the Lupasug Empire. This is not a game of the generals anymore. This is the game of the Spirit. And I really thank my family in the different parts of the world. Kaya nga minsan pag meron na silang nasilayang English, talagang tuwang-tuwa na sila. Dahil pinapakinggan nila mula umpisa hanggang ako'y nagpapaalam. Kasi kahit hindi nila maintindihan, basta marinig lamang ang boses ni Queen at nagpapahayag ng katotohanan, sila ay masaya na. Subalit merong mas matalino. Sila ay nakabili ng gadget, translator, na kung saan pagpasok sa kanilang gadget, iyon ay translated ng buo-buo at sila ay naintindihan nila ang aking mensahe kada umaga. Biro mo, ilang buwan, mag-iisang taon na po, nitong Hulyo, ang broadcast ni Queen Helen. At ito'y pinapasalamatan ko sa Diyos Ama. Dahil kahit papano, ang boses ng katotohanan ang siyang nananaig sa kabundukan, kapatagan, katubigan, karagatan. Alam niyo ba ganyan? Katibay si Queen. Hindi ako nagbubuhat ng aking sariling upuan.
Ako'y gulat na gulat nung ako'y nasa kabukiran at naririnig ko ang aking boses na dumadagundong sa aking pagdaan. Di ba nakakataba ng puso? Ang dami palang nakikinig sa inyo at ako'y nagbibigay pugay na kayo ay nakakita ng tunay na daan at ang daan ng kaliwanagan, at iyan ang tinatahak at binibigay ko rin sa inyo para tayo ay magkaroon ng global peace, pang kalahatang kapayapaan, kasaganaan. Sanlibutan ang ating hawak, hinahawakan, dahil yan ang kailangan para matugunan na natin ang mga taong pinapapatay ng walang kalaban-laban. Dito, marami na ang nag-report sa akin yung mga naturukan ng vaccine na nag-iisip bata. Kahit mismo ang anak niya, hindi niya na kinikilala at siya ay naging bata, mas bata pa sa kanilang mga anak. Iyan ang idinulot nitong vaccine. Ayaw nila malaman ng iba. Kaya iyan ay binabawi nila yung vaccination card. Huwag ninyong ibalik, ipas-xerox ninyo. Kung sa pilitan agawin at kunin ng barangay captain, picturean nyo muna ang barangay captain at picturean ninyo, magkaroon kayo ng kopya na sa inyo. Dahil yan, ini-erase nila ang tinatawag na ebidensya. Kasi susunugin nila yan para hindi malaman kung sino ang nabakunahan. Dati, yan ang paraan nila. You cannot enter the premise kung hindi kayo bakunado. Ngayon, talagang tinatago na nila ang kanilang mga ginawa dahil marami na ang taong apektado. Lalo na yung mga, mga militar, nawawala na sa sariling pag-iisip dahil hindi na nila alam ang kanilang ginagawa. Paano iyan, Secretary Duque? Kayong mga barangay captain, kaya nga sabi ko, utusan kayo. Nagpautos kayo. At akala ninyo habang buhay, nasa posisyon ang inyong sinusunod. Ngayong tapos na sila. At ngayong araw, ay magkakaroon na ng panunumpa ni Bongbong Marcos. Ito ang aking prayer sa iyo, Presidente. Naway maging patas ka at naway panindigan mo ang katotohanan. Naway gawin mo ang nararapat at karapat-dapat at nang maitama mo ang pangalang sinira ng kalaban. Dito, pangalan sa pangalan. Alam niyo ba na magkaibigan din yan mga sila? Ang dilawan at ang pulahan, iisa ang pinaglalaban, katarungan. Ito ang aking hudyat sa inyo. Huwag kayong magkanya-kanya. Ilabas ang tunay na pagkakaisa at tunay na tinatawag nating plataporma, at iyan ang sagipin ang bawat isa sa gutom na ginawa ng Illuminati, ng Al-Qaeda, ng terorista. Iyan makikita na ninyo at diyan sa ground. Kaya nga sabi ko kay Sultan Kelly, huwag kayong matakot sa kanilang mga pananalita na kami ay patayin. Mas protektahan ninyo ang inyong mga sarili-sarili dahil diyan nakikita ng Diyos Ama kung papaano. Ako'y nagpapasalamat doon sa ating sultanato ng Lanao at Iligan. Kayo po ay hindi nakasama doon sa aking publisidad. Kayo po ay kasama ko. Ang tinutukoy ko kahapon ay ang kapatid ni Raja Mamay na si Alnas bin Abdul Gapar. Hindi po ang ating sultan na si Alnas Ramil Ismail. Magkaiba po iyan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo,
Ang lahat ng sultan ay kaalyado ko, kasama ko. Pero ang kapatid na kumukuha, iyon ang naging problema dahil kayo ay napapasama sa isang pananalita na nagkakahawig at iyan ang ginagamit din nila. Dahil dito ngayon sa pag-ikot ko sa kabundukan, napagtanto ko na sila din ang magbigay sa akin ng katarungan. Lahat. Kaya nga, dito, si Pabelyon, alam din natin kung sino ang kaalyado. Nakikita mismo. Kaya pagpasensyahan ninyo kung kayo ay naa-unfriend na. Kasi ayaw ko na makita ang kasinungalingang ginawa ninyo. Mga kaibigan ko kayo. Pero pagtalikod ko, nasaksak na pala ako. Biro mo, nagkagulo dahil busabos at walang pera ang queen at kami ay nasa mercy ninyo. Masakit kaya iyon? Hindi ba kayo nahiya? Kailangan nyo bang gamitin ang pera ninyo para itaob ang pagkatao ni Queen? Ang hindi nyo alam, mas pinili ako ng Diyos Ama at mas marami akong pera kung tutuusin na ginagamit ninyo. Pero minsan hindi ako umiimik. Nakangiti lang pero ang dibdib tagus. Masakit din kaya iyan? Pero kayo ay natuntun at nabulgar nang dahil sa inyo nagkaroon ng ideya ang iba at sumalungat sa katotohanan. Pero hindi na tinagsikwin. Lalong tumitibay ang pakikibaka para sa katarungan. Dahil pag iyan ang aking inaabot sa inyo, marami akong masasakip na mga inaalipin ng politiko. Lalo na ang may pera. Dahil ginigipit at panggigipit ang kanilang paraan para kumapit sa patalim tayong mga pobreng akala natin sila lang. Wala tayong paraan. Pero ngayon, meron na. Meron nang nagmalasakit sa inyo at inihanda iyan. Kaya nga, kahit anong agaw ng trono, kahit anong agaw ng aming pagkatao, ang katotohanan ay katotohanan. At siyang nabawi natin. At ang pagbawi niyan, 10 na ang kayamanan na nakaimbak sa bawat bangker. Mula Apari hanggang Hulo, hanggang sa Borneo. Iyan ang hindi nakita ng iba. Ang tingin nila, ako'y nagpapanggap. Kaya nga natutuwa ako dahil yung matatandang nakakarinig, ang maganda sa kanila. Sabi nga sa akin ng isang kapatiran, ilagay na sa isang barko at ilagay sa isla kung saan ma-realize nila, maintindihan nila na sila'y nagkasala mismo sa Diyos Ama sa pag-angkin ng hindi sa kanila. Napakagandang isipin kapag kayo'y nagbalik loob mula sa inyong mga puso't isipan, itatak ninyo na kayo'y pinahiraman mismo ng buhay, na yung buhay na yan, ang may karapatan ay ang Diyos Ama at hindi si taning na siyang bumabalot sa inyo, kaya kayo nagiging isang hudlom, isang drug lord, isang praise the Lord, isang landlord. Iyan, diyan pa lang sa mga lords na iyan, na ipapakita ko sa inyo na ginagamit mismo ang simbahan. Pasensyahan, bato-bato sa langit, subalit makatotohanan tama ang aking pananalita dahil mismo hindi nyo namalayan na nakuha ko na ang tinatagong yaman na iyan ay pahiram
mismo sa Vatican. Masakit di po ba? At kayo'y nagamit. Magagalit kayo sa akin na ang aking pananalita lamang ay katotohanan. Ngayon, ginagamitan kayo. Gamitin na ninyo lahat ang armas ninyo dahil tapos na ako eh. Kaya nga, isang hiling sa aking kapanganakan. Itama ang mali at kayo ay gumaya. Sama-sama sa daan ng kaliwanagan, katiwasayan at kapayapaang tunay at katarungan. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating tagapakinig sa buong mundo. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. Masalam.